po natin si Dr. Gerald Abergos, isa namang sociologist at profesor. Sige nga, alamin nga natin yung ganitong pag-uugali na bili tayo ng bili, no? Lalo na pag may mga sale. Doc Gerald Abergos, magandang umaga. Happy New Year. Magandang umaga, Miss Lala. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinonood. Oho. Yeah, Ito, minimalist ka ba? Miss Lala, bakit akong tinawagan? Bakit akong tinawagan? Nako. Guilty na ako eh. Nako, tayo pala yan ang ating dapat goal ngayong 2024. Tayo ang magkasama dito. Totoo. We have to do that. Yun na nga, it's quite, kailan natin naalala yan na bumabalik sa atin. You know? Di ba karaniwan, Miss Lala, pagtapos ng taon, tapos pagpasok ng bagong taon, unang ginagawa natin yung naglilinis ng bahay, kasama sa ano natin yun, natin no. Then you come to realize, oo nga, ba't napakarami kong gamit? Kasi nga ba itong mga to? Hindi pala ako nito, hindi ko naman pala kailangan yung mga ganun, no. So, it's high time na mapag-usapan natin kung ano ba at paano ba maging minimalist. At siguro, parte na rin ng ano rin natin, self-reflection na rin natin, tama-tama, na tignan natin kung if ako din mismo, personally, if I can do that, na maging minimalista. Oo, pero ito, parang lahat tayo, no? Parang, ganun lang ang gamit mo, 33 pera. Parang ano ba to? Kulturang Pinoy lang ba na mahilig tayong mamili? Kasi yung minsan yung iba, yung mga dayuhan, parang, di ba pag nagbabiyahe sila, ang liit ng bag. Tayo pag nagbiyahe may balikbayan box. Alam mo yon, yung para bang talagang mga Pinoy mahilig talagang mag-shopping, bumili ng bumili? Not really na mga Pinoy lang ang ganito. In fact, sa ibang bansa, ganun din. Meron tayong tawag dyan eh, yung pinakamalupit na tawag po dyan, Miss Lali, yung nagiging tayong hoarders. Yung kuha tayo ng kuha, bili tayo ng bili, tapos nandyan lang yan. Ano yung mga terms na ginagamit natin para ma-justify yung ginagawa natin? Na I deserve this, I can afford it naman, maganda to, magagamit ko to next time. O kaya, sayang naman, mura lang naman. Narinig mo na ba yan? O sinabi mo na ba yan? sayang naman, sale, magagamit ko to in the future, mga ganyan. Alatang Miss Lala na very spontaneous ang usapan natin right now. Kasi naman, hindi ba, hindi ka nag-iisa? Guilty po tayo dyan. Guilty po tayo dyan. Nakakatuwa po kasi this is also a public confession. Pero hindi. Sama-sama tayong matututo at mag-grow. Kaya natutuwa rin ako na napag-usapan na kaya pala ng ibang tao. Eh bakit? Baka naman kaya din natin, di ba? Yes, that's right. Una-una, bakit ba tayo collect ng gamit, bili ng bili? Minsan kahit wala naman tayong pambili pa di ba? Ikakaskas mo pa yan kung may credit card ka. Yes. Bakit nga ba? There is something in us na we are trying to feel. May pinupunuan po tayo. Ano po yung tawag doon? Meron po tawag tayong regression. Ano po yung regression? Sa buhay po natin, on psychosocial theory of development, ganito po yan. While we're growing up, meron po tayong supposed to be yung mga developmental stages natin na dapat ito na nagawa natin, nagkaroon tayo, nabili natin, nabigyan tayo. And at that stage in life, hindi naman sinasabi natin kapritsyohan yun, pero supposed to be ganun talaga. Pero, things happen in life na hindi natin nakukuha yung mga bagay na yun. Then, when we have the chance to get it now as adults, as meron ng pera, binabalikan natin yung mga bagay na yun, binibili natin, pinupuntahan natin, tinatawag natin, binibili natin. Yung pinupunuan natin yung void nung panahon na supposed to be meron tayo noon, hindi tayo nagkaroon. I'll give an example. Yung paggastos na yan, hindi naman po yan sa pagbili-bili ng gamit, kasama rin po yan dun sa mga events in life. Example po, kung mapapansin niyo po, meron din po tayong mga friends, maybe tayo rin, hindi lang natin na papansin, na pag mag-celebrate ng birthdays, sobrang garbo. As in, may ganun. Very, ganun talaga. Pagsisiba natin sila. Hindi naman, pero sometimes we can't help but compare na sobra naman, para yan lang, para ganun lang. Pero, you know what? Come to think of it, kasi yung panahon na tayo nagbo-birthday, mga ganun, sa atin, we had that when we were young. Pero for them,
baka mamaya hindi sila nagkaroon ng gano'n. Kaya yung mga pagkakataon na pwede mo na magawa, gawin na natin. Kaya magarbo. Ganon din po yun sa mga collectors like me. I collect so much toys and guitars and Oo. everything. Bakit? Because Nagagamit when mo I ba was yun young, lahat? Nagagamit? O ba't ano yung joy naman na nabibigay sa'yo nun pag ay nagko-kolekta nako, ka? oo nga eh. Tulad niyan, guitars. I have about siguro mga 30 quality guitars Wow, na. nagagamit mo ba yun sabay-sabay? So, Dahil joke. yun na nga, di ba? Sa isang tugtog Oo, na pero kaya nga, nagpapalit-palit ako. Pakyut. bakit? Bakit nga ba ganun? Because, Miss Lala, I'm left-handed. When I was in high school, when I was trying to learn how to play the guitar, alam mo Miss Lala, yung tugtog dati na, yung more than words. Oo, Di ba yung yan. ganun, no? Oo. Yung May ganun kaputukan yan. po yun Oo. nung high school. May ganun. Left-handed po ako. When I was trying to learn how to play the guitar, yung nagpapaturo ako sa mga klase ko, sabi nila, nakikinig yung mga klase ko, pagpapatotoo dito, wag ka na nga mag-gitara, baliktad ka naman humawak. Then, Oo. sabi, sige na nga, hindi na ako mag-gitara, magda-drums na lang ako. But then again, nung na-discover ko, teka muna, may pangkaliwete naman palang gitara. Ba't hindi ako, Oh. ayan na, tuloy-tuloy na. If I had only learned how to play the guitar when I was in high school, most probably I would only have 1, 2, or 3 guitars. Ah. So yun po, may pinupunuan po tayo May sa atin. oo. More than yung ginagastusan natin dahil may pera tayo or Yes, us or okay, I ganyan. got the point. Somehow, may pinupunuan Pero, tayo. Sir Opo. Gerald, di ba, ikaw din gusto mo magkaroon ng simpleng buhay. So ikaw na, kumbaga, naintindihan mo sa nanggagaling kung bakit ka bumibili ng maraming gitara. So since naintindihan mo na, pwede bang tumigil na para paano ka magkakaroon ngayon ng simpleng buhay? Paano mo isi-shift Yeah. yun? Kung naano mo naman na kumbaga na-satisfy mo na, hindi ba? Yung kakulangan na yun nung Oo. panahong bata ka. Totoo yan, Miss Lala. No? Oo. I like your term, yung paano mo siya isi-shift. Oo. Pag-shift siya when your priorities in life change. Oh, okay. Again, balikan na rin natin, ano, sabi ko, parang naging public confession ito eh. When I got married at the age of 33, kung tutuusin. Kumbaga, for an eligible bachelor, pwede na namang mas maaga-aga pa dun, eh, no? Pero, when I got married, some of the things that I enjoy much na nagagastusan ko because eligible bachelor ka, sa'yo lang naman yung pera mo, nag-stop yun. Nag-stop because dahil kailangan ko nang ibigay ba sa family ko o ganyan. Wala lang kasi nagbago lang yung points of view ng buhay ko, nagbago yung priorities ng buhay ko, magbabago at magbabago yon. Okay. Miss Lala, I am also an avid golfer. Alam ni kapatid na Igan yan. Before I got married, oh my, sabi ko, ang dami ko pala nagagastos na pera sa golf. Pero pagkatapos ko nung nag-asawa na ako, biglang nawala. Hindi na. So parang may season lang. Aantayin mo yung Yes. season. Okay. So ito yung next Aantayin kong mo yung season na katanungan, Sir Gerald. So aantayin ko ba yung season o like ngayon, 2024 kasi new you nga, 'di ba? New year, new you. Didesisyonan ko na ba ano mang edad ko? Halimbawa, 20 years old ako, nasa 30s ako o 40s ako. Gusto kong maging simple. O aantayin ko na yan, yung mararamdaman ko yung season dun sa buhay ko bago ako magbago ng lifestyle. Talagang mararamdaman mo muna na you need to change your lifestyle. Kasi when you have that lifestyle na kung sabi nga natin dati, ano yun eh, hindi natin nararamdaman, hindi natin napapansin because it's easy for us, it's normal for us, kahit sa iba hindi normal yun, ano. Pero once na you've realized na, teka muna, hindi na dapat ganito, teka muna, iba na yung priorities ko, yun yung unang step para talagang maging effective na sabihin mo, okay, I'll change my lifestyle. Hindi na ako magiging magastos kasi iba na yung pagkakagastosan ko. Ganun na mangyari eh. Nag-shift siya. Kaya sabi ko sa inyo, Miss Lala, kanina, I like the term ng shift. Yung gastos and everything na yan, hindi na yun para sa sarili mo. Okay. It's for your children, it's for your family, it's for your wife. Ganun na ang nangyayari. Pero dapat doon simulan mo pa rin sa sarili, no? Na desisyonan mo siya kasi hindi siya madali. O siguro pang huli, basic. Ano yung dapat nating isipin, lalo na para sa mas magandang buhay, hindi naman kailangan puro tayo luxury, hindi ba? Kasi after a while, sayang pera mo, sayang oras mo. Pero ngayon, may ine-explain kayo na season in your life eh. So, paano natin babalansehin lang po, Sir Gerald, para po sa tamang mindset ngayong 2024? Yes.
tamang mindset ngayong 2024. Mm. Yung pagiging luxurious, hindi naman siya masama. Hindi naman masama na matikman ng luxury ng konti, magkaroon Mm. ng luxurious na life ng paunti-unti. Pero dapat dumating sa buhay natin na ma-realize natin na okay na to, I've Mm. tried it, tama na, it's Okay. good enough. Yung pera ko, yung resources ko, ibigay ko muna sa iba. Okay. Ilagay ko muna sa ibang priorities. However, don't worry about that. Pag yung mga priorities mong bago, na-suffice na, pag okay na, kaya nga may retirement Mm. Napapansin po natin yung mga retired, ay, doon na naman sila nagsisimula magsigasto, ganyan, because, again, they deserve it. Hindi po masama ang mabuhay tayo ng marangya, na luxurious, na magaan, pero tulad nga ng nasabi mo, Ms. Tala, no, I really agree with you, it would be seasonal. Maaari ngayon medyo magigit muna tayo ng sinturon, pero don't worry, pag okay na ulit ang buhay, pag wala na tayong mga responsibilidad that much, kung ano yung lifestyle mo dati at pagkaya pa ng pangangatawan, go ahead because you deserve it. Iyon. Naku, salamat po Sir Gerald. Sa uulitin po, ingat po kayo. Thank you very much at Happy New Year Happy sa New lahat. Year, Dr. Gerald Abergos po, isang sociologist at profesor. Ito, sabi ni Kuya Kid, nagdodonate ako ng ibang damit sa mga kaibigan ko at sa mga pamangkin. O napakaganda. Actually, simulan mo lang at magdedire-diretso na yan. Ako